Grabe to, humarap na, kakapasok lang, breaking news, shocking tamba, humarap na, BBM shock. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Okay, eto po, update po tayo ngayong hapon, no? Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. Walang iba kundi si Don Mar TV. At syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Don Mar TV, mga katunay. Syempre pakibisita niyo po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Don Mar TV. Ipagpatuloy natin. Pag-usapan natin una, ito si Erwin Tulfo. Ano ba si Erwin Tulfo? Anong nangyari kay Erwin? Kumain ng... Itong si Erwin Tulfo ay hinamon itong si Orly Guteza. Kung naka-remember kayo ni Orly Guteza, ito yung tumistigo, no? Parang nilabel pa na witness raw ni Marcoleta. Gawa pa silang witness raw ni Marcoleta na siya yung nag-expose na naghahatid sila ng pera, no, ng basura sa bahay ni Martin Romualdez. Ngayon ay hinamon ito ni Erwin Tulfo ngayon. Hinamon ito ni Erwin Tulfo kasi si Erwin Tulfo na yung Blue Ribbon Committee. Mamaya pag-usapan natin ito. Okay, pag-usapan natin yan. At ano pa bang meron dito? Ito ang panukalang budget na 6.793 trillion national budget sa 2026 pasado na ng Kamara. Pasado na raw sa Kamara. Ang tanong, pasado na ba sa taong bayan? Sa pagpera pinag-uusapan, yung bilis. Kung pasado yan Yun sa ang Kamara, tanong, pasado ba sa taong bayan? delikado tayo niyan. Pasado na sa Kamara pero sa taong bayan, ano kaya? Pasado ba sa taong bayan? Di ba mauulit na naman ang korupsyon? At ito, breaking news. Meron po tayong breaking news. Si dating House Speaker Martin Romualdez nagpakita na at nagsalita sa ambush interview dahil umattend po ito sa hearing ng ICI. Mamaya ipakita natin yung video na yan, okay? So yun po ang mga pag-uusapan ngayong hapon na ito, maiinit ito lahat eh. Okay? Pero bago... Galing, no? Parang sinabi, no? ICI, alam naman natin, tago yung mga investigasyon nila dyan. Kumbaga, confidential. Doon siya sumipot, no? Ayaw ng lantaran. Ayoko nung baka may magtanong sa akin, matelevice. Ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito. Like and share, para guys, Don kakalat Mar ito sa taong TV. bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow para lagi kayong updated sa mga Don balita Mar na kagaya TV. nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very much. Ito. Si Martin Romualdez ninyo. Ito, nagpakita na. Ito, panoorin ninyo. Magandang umaga. While not a member of the bicameral control committee, I will share any and all information. Mag-share na siya ng information. Di ba? Meaning to say, one way of saying na malinis siya. Malinis siya kasi, unang-una, di man pinakita na ang hearing nila, pero pumunta raw siya dyan to share information. Okay? Parang Pero ang tanong dyan, kailangan talaga tago yung hearing, no? Pupunta ako kapag hindi nakatelevise yan. Parang ganyan. Para pag inungkat nyo ko, kung ano't ano man, hindi matitelevise. wala siya as resource person ba dyan, di ba? Tingnan nyo, gaano nila, di ba? Napaka parang special treatment. Ano sa takot dito?
Hindi pa nila ina-hold accountable, kundi mag-share pa ng information, ha? Kakapal ng mukha. Wow! Kasi po, sa the way sa pananalita niya dito, no, ni Martin Romualdez, ang kakapal ng mukha mo, sir. Kapal Kung talaga baga, ang ng mukha. tanong dyan, ano yung information na pwede niyang i-share? Baga, parang i-share ba dito yung... baka si Sara Duterte yung ano dyan. Dyan sa mga flood control o ghost project na yan, parang gano'n. Baka mamaya mga Duterte na naman ang madawit dyan. Kaya nga tanong dyan ano yung share information? Ano yun? Kaya nga tayo, nagtataka tayo Gusto niyo ng transparency, gusto niyo ipakita sa taong bayan. Sinasabi ko na nga ba, at hindi niyo magagawa yan. Yung transparency na yan. 'Di ba? Kasi nga, alam niyo alam niyo sa sarili niyo. Hindi ko kailangan sabihin pa. 'Di ba? Ayaw na ayaw niyong tuparin yung sinasabi niyo. At alam ko naman na hindi niyo naman talaga magagawa. Kumbaga sa salita lang talaga yan mangyayari. Kaya nga sinasabi natin dito, madali lang magsalita pero mahirap talagang gawin. Mukha mo, parang wala lang nangyari, di ba? To help determine the truth and to put all the facts on the table. Kaya raw siya nandyan Totoo. kasi tutulong siya para raw mapadali itong investigasyon na ito. Paano yan? Kung Sino ang ididiin mo dyan? Para ganun. Sino ba ang kailangang sabihin mo dyan na mastermind o may kinalaman? Pwede ba naming malaman? investigate sila para malaman kung sino mastermind, ipupunta yan sa'yo. What if ba? May nagtanong, sino ang mastermind? Biglang mapapalunok no? Tutulong ka? I will be here to help in any way, Help daw, help. speed up the resolution of Speed up the resolution. Gusto Speed niya up o mapabilis ikaw yung magiging dahilan dyan na hindi na pupunta yan sa'yo. Nakakatawa, di ba? Ay, nako. the fact-finding investigation. So yung Sir, you're communicating with Sir, will you release your salad? Your salen raw. Salin mo daw. Romualdez, salen mo. Pagdating sa salin Pagdating sa salin, ayaw yun na sagutin. Diretso lakad na. So, alam nyo, hindi ko alam kung yung pag-invite ng ICI kay Martin Romualdez ay siya ba ay kino-question na ngayon sa mga nawalang pera o mga kinurakot na pera. Di ko alam kung yun po ang dahilan o kinuha ba siya dyan sa ICI to explain bilang witness. Hindi ko maintindihan ha. Kasi kung pupunta siya dyan para tumulong siya kung ano ang nangyari sa budget, ganyan, okay man yan. Pero, until now, wala pa talagang nangyari. Hanggang ganyan lang. Di ba? Ilang buwan na ito ang investigation ng ICI? Ilang buwan na bang ICI? 1 month and a half? 1 o 2 months na ba sila? Rin, no? Pero, 2 months. Wala pa ring anggulo na nakapag-turo na papunta dito kay Zaldico o kay Martin Romualdez? Wala yan wala namang mangyayari sa investigasyon na yan Unang-una nakatago yung investigasyon na yan. Diba, kahit yung mga taong bayan hindi makakapagbigay ng mga kanilang mga kaalaman tungkol doon sa nangyayari doon sa investigasyon na yan. Diba? Kaya napakalabo napakalabong may malaman pa tayo. Kahit sabihin nilang mag-share sila ng information, may aanuhin sila na ganito, walang mangyayari dyan. Walang patutunguhan yung investigasyon na yan. Baka nga mamaya, mga Duterte pa madiin dyan. Diba? Kaya delikado yung ganyan na nakatago yung kanilang investigasyon. Nakatago yung kanilang mga hearing. Dapat hindi ganyan ang ginagawa nila. Kailangan pinapakita nila sa taong bayan kung ano yung pinag-uusapan nila dyan. Hindi pa pwedeng nakatago dahil ang involved dito, pera ng taong bayan, hindi nila pera. Ngayon, kung pera nila yung pinag-uusapan, kung pera nila yung nawaldas, kung pera nila yung ginastos, pwede silang mag-private hearing.
wala tayong pakialam dyan. Bahala kayo sa buhay nyo. Pera nyo naman yan. Ang problema, pera ng taong bayan to. Kaya nga parang tinatanggalan nyo ang taong bayan ng karapatan na malaman kung ano yung laman ng hearing na yan. Yun ang mali. 'Di ba? Dapat tinatanggal nyo na yan eh. Dapat hindi na naka-private yan. Kailangang mapanood ng taong bayan yan. Ano ba yung tinatago? Kasi kapag ikaw tinatago mo, meron kang tinatagong katotohanan. Hindi naman pwedeng tinatago mo kasi confidential to. Hindi kasi baka lumabas to. Hindi kasi baka mabalita to. Ano namang masama doon? 'Di ba? Kasi confident siya na confident pa siya na nandyan siya to speed up the So meaning to say, kitang kung ganun po ang pananalita ni Martin Romualdez, inanalyze natin yan kasi sabi nila hindi raw open to public ang hearing. Yan ang patay tayo dyan. Hindi kasi open to public. Ay nako. So, ibig ba sabihin, kung si Martin Romualdez ay tumutulong sa pagsugpo dito sa corruption, kung sino ang nangungurap doon sa House of Representatives, siya raw, in-invite siya, meaning to say, wala pa rin hustisya ito. Yan lang ang akin Para lumalabas siya pa magiging witness dyan. Wala pa rin hustisya ito. Kasi ang taong bayan, alam na ng taong bayan kung sino eh. Mismo ang mga government officials, alam kung sino. Pero, kaya nga, itong ICI, useless. For me that's my own opinion. Wala talaga. Useless pa rin. Alam mo, lahat ng klaseng lahat ng klaseng investigasyon na nangyayari ngayon, walang patutunguhan yan. Pwera na lang talaga ako magpapalit. Oo nga, sige, nagpalit. Blue Ribbon Chairman. Wala, ganun pa rin yun. Diba? Wala pa rin mangyayari. Kaya sinasabi ko nga palagi dito, kung tayo aalamin natin kung sino ang mastermind, gusto nating malutas ang problemang to, hindi pa ito yung panahon. Maghihintay pa talaga tayo ng ilang taon o after 3 years kung sakaling magpapalit ang administrasyon. Ngayon, kung mauupo sa administrasyon, talagang hindi nila kaano-ano, siguro pwedeng mabuksan yan kung talagang malakas ang loob niya. Pero kung sila pa rin, ganun to pa rin, ganyan lang yan. Hearing, ubus pera lang sa hearing. Wala, hindi matutuntun yan. Ang mga katanungan natin, wag na nating asahan ng sagot ngayon. Wala tayong aasahan sa panahon ngayon. Nakikita naman natin halos parang pilit ipinapasa ng ibang nag-iimbestiga sa mga Duterte yung problema. Samantalang tapos na yung termino ng mga Duterte, nananahimik na yung mga Duterte, dinadamay pa. Kaya walang patutunguhan to sa ngayon sa ngayon. Ulitin natin sa mga hindi nakakita. Magandang umaga. While not a member of the bicameral Buti walang salita. Ano maganda sa umaga? Congress Committee, I will share any and all information. Hindi ka nga member sa BICAM. Pero, ano nangyari? Ano nangyari? To help determine the truth and to with all the facts and information. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding investigation of the ICI. Ako sa totoo lang, itong taong ito, hindi ko talaga kilala yan Kumbaga, ngayon ko lang nakilala yan si Tambi. Ngayon lang, nito lang. Simula nang nanalo yung Uniteam. Simula nang nanalo sa PBM, nanalo sa PPS. Doon ko lang siya nakilala, pero talagang never heard. Pero grabe ngayon yung nangyaring exposure sa kanya, no? Grabe, sobra. Kung yun man yung pamamaraan ng exposure para makilala siya, it's so very bad. Di ba? Kasi di ba, pag mga gusto natin ma-expose na ma-expose, gumawa kaya ako ng eksena para ma-expose ako. So para kung gumagawa siya ng eksena ngayon, parang very bad. Hindi sa magandang way. Dapat kung ikaw gagawa ka ng exposure, sa magandang way. Parang itinanggi. Kaya kahit na gumagawa siya ng magandang way, bad way pa din sa iba. Na hindi siya, parang ganun ba? Tinanggi na niya na hindi siya membro ng BICAM.
Pero isa ka naman nandoon sa Bicam, di ba? Isa ka, nandoon ka. Di ba? Nagkamayan pa nga kayo ni Cheese Escudero. Nandoon si Grace po, di ba? So, yun na. Wala na. Depende na yan, no? Ako, sa totoo lang, wala na akong pag-asa dyan sa ICI na yan. Sa totoo, wala. Pati dyan sa Senado, wala na. Wala na. Kapag hindi si Marcoleta ang Blue Tama. Ribbon Committee, wala nang pag-asa. Kasi talagang nung hawak ni Marcoleta ang Blue Ribbon Committee talaga, hindi naman sa, dahil kinakampihan na hindi. Kita naman natin kay Senator Marcoleta na talagang parang may patutunguhan yung investigasyon eh. Kung kailan mahuhugot na yung ugat, tinigil. 'Di ba? Kung kailan makikita na natin ang katotohanan, lilitaw na, wala pinigil. 'Di ba? Bigla silang pinalitan. Kaya doon pa lang naging question na yun eh. Bakit bigla niyong papalitan yan? Para saan? Ano ba nagawang mali ni Marcoleta? Ano ba nagawang mali ni Escudero? Meron ba? Para sa akin, wala naman eh. Ang nangyari lang kasi, napapasukan na nila yung mga pinapasukan nila dyan. Eh baka, pigilan mo yun, baka kung ano maisuka niya, baka pati piano maisuka niya. Kumanta ng kung ano-ano. Palitan na. Tisya tayo dito sa korupsyon na ito. Yan, totoo yan, totoo yan. Yan ang aking paniniwala. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yun ng video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.